Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay nasa ating ikalawang gawain sa ating pagsamba sa umagang ito. Sinabi sa mga awit, isa talatang isa hanggang sumusunod na talata, ganito po ang ating mga mapapakinggan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga humukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad ng isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, sila'y hiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ay pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang kahantungan. Tayo manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, nagpapasalamat po ang bawat isa sa inyo na naririto at patuloy niyong binibigyan ng bagong buhay, bagong kalakasan, bagong umaga at bagong pag-asa. Maraming salamat sa mga bagay na iyon, Panginoon, na maliliit na bagay, ngunit napakahalaga sa bawat isa sa amin ang mga bagay na iyon, Panginoon. Ama, sa umagang ito at naririto kami sa inyong harapan upang kami, Panginoon, ay sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Ma, kung kami man ay nagkulang, nagkamali sa aming mga ginagawa, kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa inyo upang ang aming mga pagpupuri, pagpapasalamat at mga pag-awit at pagdalangin sa inyo, Panginoon, ay maging kaayaya sa inyong harapan. Ama, samahan niyo kami ng iyong banal na espiritu sa mga oras na ito upang dumaloy sa aming mga puso at isipan ang mga salita mo upang magamit namin ito sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ama, kung kayo po ang aming pasasalamatan sa lahat ng mga oras, ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa umaga pong ito? At halina't sama-sama tayo magpuri ngayon sa ating Panginoon. And ngayong araw na ito, inilapit tayo ng Diyos sa kanyang presensya upang siya ay sambahin at pasasalamatan. Ano man ang ating pinagdadaanan, may dahilan at tayong magalak sapagkat kasama natin ng Diyos na tapat at dakila magpakailanman. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso at ating mga tinig, awitin natin ang aawit sa sayaw. Pwede po natin palakpak ang ating mga kamay, pwede po natin gamitin ang ating mga boses para po ito sa ating Panginoon. Humalasing pupurihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Humalasing ang iyong pag-ibig, laging mananatili. Purihin ka, O Yahweh.
Pagkat ika'y mabuti, Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig ang iyong pag-ibig laging mananatili. All singaw sa sayaw, aawi sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. All singaw sa sayaw, aawi sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling at kailanman. Aawi sa sayaw, aawi sa sayaw, papalakpak, sisigaw, aawi sa sayaw, aawi sa sayaw, papalakpak, sisigaw, aawi sa sayaw, aawi sa sayaw, ipalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kaganapan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Pwede po ba natin palakpan uli ang ating Panginoon sa umagang ito? Tayo po'y patuloy na umawit at awitin po natin ang halina't sama-sama. Tayo po'y patuloy na pumalakpak, tayo po'y patuloy na gamitin ang ating mga tinig para pagkakitin natin ang Panginoon sa umagang ito. Wala sa halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Natin siya, sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong mamalas, itaas sa ating gawan. Ano lahat ang sasabihin natin? Amen! Lord! Dahil patuloy na umawit, awitin natin natin kasama-sama. Sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, taas, itaas sa ating gawan. Ano nga ang sasabihin sa ating Panginoon? Wala sing ipalakpak ang ating mga kamay. Ano gusto sabihin? One last time, parang pangalan naman. Kita sa ikawan, lahat ay magsabi. Wala tayong magsabi. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Sa bago ka lang, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Para po sa ating prayer song. Sa umaga pong ito, kailangan po nating alamin sa umaga po ito, kailangan nating alamin ang ating Panginoon, natin matatamasa ang tunay na kagalakan sa ating mga puso. Makita natin na kung sino ang tunay na Diyos sa ating buhay. Sa umaga ito, as we worship, as we sing praise to Him, sana siya lang ang maalala natin sa umaga.
Walang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Come on, let's sing Pupurihin Ka, O Diyos. Pupurihin Ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo walang sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Wala sing ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, sisigaw, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pwede po ba natin palakpakan ang Diyos sa umaga po ito? Tayo po'y sandaling manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Lord God, sa umaga pong ito, sa pag-aawitan, Lord God. Nakita namin, Lord God, na Ikaw ang tunay na Diyos, na tapat, na makapangyarihan, at kailanman ay hindi nagkulang, Lord God. Lord God, maraming salamat po. As we continue sa service, Lord God, gamitin niyo po yung taong magme-mensahe po sa unahan, Lord God. Tago niyo po siya sa inyong harapan, Lord. Sa likuran, Lord God. Para sa bawat sasabihin niya, Lord God, sa bawat ilalabas ng kanyang bibig, Lord God, ay tama at galing sa inyo, Lord God. Lord God, sa umaga pong ito, magpapasalamat po kami sa privilege na makapunta po dito, na makapag-service, na makapag-awitan sa umaga pong ito, Lord God. Lord God, salamat sa pag-iingat na makapunta kami dito, Lord God.
And as we continue to worship, Lord God, kayo po ang makita, kayo po ang tumatak sa bawat puso at isipan ng bawat isa. At ito lamang po, in Jesus' name we pray, Amen. Check, check, check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? So, kahit na maulan, nandito pa rin tayo upang papurihan ang ating Panginoon. And to start po, tayo po sandaling manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ipinagkalmo sa amin para mapapurihan ka at mapasalamatan ka, Panginoon. Lord God, bagamat maulan ang panahon, narito po kami upang sambahin ka at pasalamatan ka. Kayo po ang siyang mag-lead ng mensaheng ito. Mapakita niyo po ang nais niyong iparating sa amin at itago niyo po or patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa inyong sambahan. Ayun lang po yung Jesus pray. Amen. So, pwede po ba nating sabay-sabay basahin yung nasa unahan? 1, 2, 3, go! Saved by grace, living by choice. So, dyan sa Romans chapter 6, verse 4. So, before that, no, mga kapatid, every time po ba na naririnig natin yung salitang salvation or yung salitang kaligtasan, madalas ang unang pumapasok sa isip natin is Jesus Christ died on the cross. So, alam naman natin yung story na yon, na namatay si Kristo para matubos tayo sa mga kasalanan natin. Dahil ang kaligtasan po is biyaya ng Panginoon at hindi resulta ng mga sarili nating ginagawa. Yung kaligtasan po, hindi po natin siya pwedeng makamit ng tayo lang. Tanging si Jesus Christ lang yung kayang magbigay nun sa atin. So, but there are times na akala ng iba dahil sa ginagawa nila yon, that's why kaya sila naliligtas. Pero dito, sabi ni Apostol Paul, sa Romans 6, ang tumanggap kay Kristo ay namatay na sa kasalanan at nabuhay na sa bagong buhay. Ibig sabihin po, hindi lang tayo niligtas dahil sa position natin or sa kung anong mga ginagawa natin, kundi dapat naligtas tayo nang naipapakita natin o nang napapakita natin yung pang-araw-araw nating buhay na may pagbabago. That's why salvation is not earned by works, but it is evidence by the change of life. So, man's role in salvation is to live out the new life that God has given through Jesus Christ. Yan. So, ang role po nating mga tao sa salvation is ipamuhay yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ano nga ba dapat yung response natin sa biyaya ng Panginoon or God's gift of salvation? Also, how should a man respond to God's gift of salvation? But first, basahin po muna natin ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 4. Sabi diyan, "We therefore buried with him through baptism into death, in order that Jesus as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." So, nakita niyo po yung highlight diyan na red. Sabi diyan, "We were therefore buried with him through baptism into death." So, dying to the old life of sin. So, kapag once we accepted Christ sa buhay natin, kapag tinanggap na natin si Kristo sa buhay natin, ibig sabihin, kasama niya na po palang, or kasama na ni Jesus Christ na ipinako yung mga kasalanan natin, o yung dati natin mga pagkatao, kasama na dun sa pagkamatay ni Jesus Christ. Ang buhay ng kasalanan ay hindi na dapat maghari sa buhay nating mga tao. So, the old self must die with Christ, no longer slave to sin.
Dapat yung dati po pala tayong tao, once na tinanggap natin, dati na po tayong mga alipin ng ating kasalanan, ginagawa natin kung ano yung mga gusto nating gawin just to satisfy yung flesh natin or just to satisfy our flesh, kahit na alam nating mali yung mga magiging result or kahit na alam nating mali yung mga ginagawa natin. Pero kung totoong na kay Kristo tayo or kung totoong na kay Kristo ka, ang dating tayo ay nilibing na kasama niya. O yung dating ikaw ay kasama niya na nilibing, kasama ni Jesus Christ. Kaya hindi na po dapat tayo pinamumunuan ng kasalanan. Dapat po ang naglilid na sa buhay natin si Jesus Christ. Hindi na po dapat tayo namumuhay sa kasalanan once we accepted Jesus Christ in our life. So baptism symbolizes the end of the old life. So, ang bautismo po is isa siyang larawan ng ating pagsama or it's a symbol na tinatanggap na natin si Kristo ng buong buo or pagsama kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. Kapag nilubog na tayo sa tubig or once na nagpabautismo na tayo at kapag iniahon na tayo doon sa pagbabautismo natin, ito po ay isang tanda ng bagong simula natin, ng bagong buhay or bagong simula natin. Ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay para sa sarili natin once na nilubog na tayo sa tubig ng bautismo, kundi nabubuhay na tayo para kay Kristo. So, man's role to repent and turn away from sin daily. So, ang pagsisisi po is hindi one-time event. Hindi po nakagawa ka ng kasalanan, magsisisi ka. Hindi parang isang biglaan lang, mas nagsisi ka, okay na lahat, mawawala na lahat ng kasalanan mo. Hindi na po pala ganun. Dapat ito ay isang araw-araw na desisyon natin bilang isang Kristiyano na bawat araw pinipili nating talikuran yung mga kasalanan ginagawa natin. Dapat po pala kaya nating talikuran yung mga kasalanan at sumunod sa katuwiran na ibinibigay sa atin or pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi perpekto. Amen po ba? Amen. So, ang tunay na Kristiyano po, hindi perpekto. Walang taong perpekto, maliban lang kay Kristo. Pero palagi dapat tayong nagsisikap na iwasan yung kasalanan, na lumayo tayo sa kasalanan. So, true repentance shows genuine faith. Marami sa atin ang nagsasabing, naniniwala ako kay Kristo. Pero, more on vocal lang, hanggang salita lang. Pero hindi nakikita sa buhay nila or sa kanilang buhay araw-araw. So mga kapatid, lagi po natin tatandaan na ang pananampalataya or ang tunay na nananampalataya ay laging may kasamang pagsisisi at pagbabago. A faith, yun nga po yung quotation natin, faith without works is a dead faith. At kung walang pagbabago, baka hindi talaga tayo namatay sa kasalanan. Baka ano lang yan, nagpabaptize lang tayo as a membership. Parang may ganun kasi na may mga nagpapabaptize lang dahil sa napipilitan, dahil sa matagal na sila sa church. Hindi po ganun. Dapat po, once na nagpabaptize tayo, alam natin sa sarili natin na handa tayong talikuran yung mga kasalanan natin at handa tayong tanggapin si Kristo at sumunod sa Kanya ng buong puso. So, kapag namatay na tayo sa lumang buhay natin, dapat nakikita yung bagong simula sa bagong buhay natin. So, next thing, walking in newness of life. Yan, sabi dyan, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Ang salvation po,
is hindi lang tungkol sa pagtalikod sa kasalanan. Yung kaligtasan daw po pala is hindi lang basta tungkol sa pagtalikod sa kasalanan. Kundi tungkol din to sa pamumuhay natin, kundi pamumuhay na bago natin at pagsunod sa ating Panginoon. So a new life means a change direction from sin to righteousness. Sin to righteousness. Ang dati kung dati patungo tayo sa kapamahakan, pero nang dahil kay Kristo, nung dumating si Kristo sa buhay natin, binigyan niya tayo ng bagong direksyon. Patungo sa katuwiran. Hindi na tayo lumalakad sa dilim or sa kadiliman or sa kasamaan, kundi sa liwanag na ibinibigay or pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So salvation call us to live differently from the world. Mga kapatid, kapag tunay po tayong binago ng Panginoon, tandaan natin na iba na ang pamantayan natin or iba na yung standard natin once na naligtas na tayo. Hindi na tayo umaayon sa mundong to or dito sa mundong to, hindi na tayo dapat umaayon doon. Kundi sinusunod na dapat natin kung ano yung standard or kung ano yung kalooban ng ating Diyos kahit na mahirap. Kasi alam naman natin na dito sa mundong to puro masarap pero nasa dulo ang hirap. Pero pag kay Kristo ka, puro hirap pero nasa dulo ang sarap. Parang ganun po yung thought. Pero, excuse po. Yun, kung dati yung buhay natin is para sa sarili natin, ngayon, dapat yung pamumuhay natin ngayon is para sa kaluwalhatian na ng ating Panginoon. So, next thing, man's role to live daily in obedience and transformation. Araw-araw po, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon para ipakita yung pagbabago natin or yung bago nating pagkatao. Yung pagbabago na meron tayo. Hindi automatic, kailangan ng disiplina. Kailangan ng panalangin at kailangan may pagsunod dapat tayo sa salita ng Diyos. Obedience is our daily yes to Jesus. Yung obedience daw po pala or yung pagsunod natin sa ating Panginoon is yung pang-araw-araw nating tugon sa ating Panginoon. So the evidence of salvation is a new way of life. Ang ebidensya daw po ng tunay na kaligtasan ay hindi lang sa pananalita, kundi sa kung paano tayo namumuhay. Kapag binago na tayo ni Kristo, makikita sa paraan kung paano tayo, makikita yon sa way ng pakikitungo natin, ng mga desisyon na ginagawa natin, at dun sa mga kung paano natin mahalin or kung paano tayo magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, ang bagong buhay kay Kristo ay hindi lang deklarasyon. Hindi lang po siya basta declaration. Ito ay isang direction or direction na naglilid sa atin sa katuwiran or sa tuwid na buhay. So, reflection God's grace through our life. Ang kaligtasan po is biyaya, pero ang ebidensya nito ay nakikita sa ating pamumuhay. Kung hindi nakikita sa pamumuhay mo yung biyayang ipinagkaloob na kaligtasan ng ating Panginoon, baka hindi ka talaga naligtas. Baka hindi ka talaga namumuhay ng kasama si Kristo. So salvation is not earned but expressed through holy living. Hindi natin kayang pagtrabahuhan yung salvation. Hindi po natin kayang pagtrabahuhan yung kaligtasan. Pero kaya natin yun ipakita or naipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Kristo, which is yung obedience and yung consistent na or yung connection na meron tayo sa Panginoon. By that, mas napapakita natin na naligtas tayo. Dapat din po pala may pagnanais tayo na mamuhay ng tama kahit walang nakakakita. Integrity.
So sabi dyan, next thing, a saved life must produce visible fruit, character, compassion, and witness. So, kapag binago ka na ng Diyos, kapag binago ka na ng ating Panginoon, magbubunga ito sa mga ugali natin or magkakaroon ng pagbabago pagdating sa ugali natin o sa mga ginagawa natin. Makikita sa iyo yung love, humility, yung pagmamahal, yung pagkapakumbabaan, patience, and kindness. Once naligtas ka na. Yung fruit of the Holy Spirit, hindi ito gawa-gawa, hindi resulta, hindi lang siya basta resulta, kundi ito ay isang resulta na nasa iyo yung presensya ng Panginoon, na meron ka talagang Diyos sa buhay mo. So, man's role to be a living testimony of God's transforming grace. Tayo mga Kristiyano ay walking testimonies po ng kabutihan ng ating Panginoon. Sa ating mga kilos, sa mga pananalita natin, at mga desisyon natin, dapat nakikita ang pagkakaiba ng taong na kay Kristo, ng taong may Kristo sa buhay. Dapat nakikita yung pagkakaiba natin dun sa mga taong malayo kay Kristo o yung wala kay Kristo. So, hindi po dapat tayo katulad ng mga taong namumuhay dito sa mundo. So, when people see our change life, they see the power of the gospel. Hindi lahat ng tao nakakapagbasa ng Bible. Even dito sa church. Let's admit naman po na kahit yung mga Kristiyano or yung ibang Kristiyano, may times na hindi talaga sila nagbabasa ng Bible. Pero lahat nakatingin sa buhay natin. Nakatingin sa buhay mo, nakadepende na nakikita na sa'yo sila dumedepende. Kaya kapag nakita nila na ang pagbabago sa atin, dapat nakikita nila si Kristo sa buhay natin. Ang buhay dapat natin is yung buhay po natin is the perfect messenger ng ating Panginoon. So, ang binagong buhay ay buhay na nagpapakita ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. So, ayun, turn from your old ways and live in the power of Christ's resurrection. Iwanan na po natin yung mga kasalanan na ginagawa natin at huwag nang balikan. Huwag na po natin balikan once. So, show your salvation through obedience and daily transformation. And last thing, let your life reflect God's grace so others may be drawn to Him. Ipakita po natin yung pagbabago ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga buhay. So, in conclusion po, mga kapatid, tandaan natin that salvation is God's work but man's role to live out it faithfully. Yung salvation po is trabaho ng Panginoon na ipagkaloob sa atin. Pero, ang trabaho po nating mga tao is ipamuhay yung grace na ipinagkaloob sa atin faithfully. So, hindi lang tayo tinawag para manampalataya. Tinawag tayo para mamuhay sa bagong buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kapag binago ka na ni Kristo, ipakita mo iyon araw-araw. Ipakita mo iyon sa pang-araw-araw mong buhay. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lang sa pananalita, kundi sa pamumuhay. Kaya, sabi dyan, salvation is a gift. Salvation is God's gift, but living it out is man's role. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Salvation is a gift. So, ayun lamang po para sa ating mensahe ngayon. Tayo po'y sandal magsitayo, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensaheng ipinagkaloob sa amin. Nawalo God na nalinawan ang
paparating. Salvation, Lord God. Lord God, sa araw na ito, pinapasalamatan po namin kayo, pinupuri. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na gagawa namin. At yun naman po, in Jesus' name we pray. Amen. So, manatili po tayo nakatayo. Tulad po ng sinabi sa mensahe natin kanina, ang role po ng isang tao or ng tao is tanggapin si Kristo sa buhay niya. That's one of the role ng isang Kristiyano. So, kung meron man tayong kapatid na tinatouch yung puso, maaari pong lumapit dito sa unahan. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakay lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalahan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dingding, kalakip ng awitin. Para po sa ating Lord's Supper, awitin po natin ang Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound, the savor wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the hour of first belief. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Ating pong pakinggan sa unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23 at sa mga sumusunod. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Jesus. Nung gabi sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang isang pag-aalaala sa akin. Gayun din na matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi,
Ang sarong ito ay siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang isang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat sa atin ng tao ang kanilang sarili bago kumain at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom sa saro na hindi pinalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit may mahihina at masasaktin na marami sa inyo. May ilan na ngang nangamatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit kung hatulan tayo ng Panginoon sa dahilang tinutuwid lamang tayo upang di maparutahang kasama ng sanlibutan ito, purihin ng Panginoon pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Doon ay napakabuti mo, O Diyos, sa umagang ito, nibigay mo sa amin, O Diyos, ang buhay at kalakasan, ang patuloy na kasiglahan, O Diyos, upang aming sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, dakilang Ama, sa pagkakataong ito na kami tinipon mo sa iyong dakilang harapan upang ganapin ang iyong utos ng bawat sa amin, O Diyos, ay humarap sa iyo. At aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nahanda, O Diyos, ang bawat isa, ang aming mga kapatid, sa pagtanggap ng mga simbolong ito. Upang, O Diyos, ito'y dalisayin sa aming puso. At magkaroon, O Diyos, kami ng pag-asa, sapagkat pinagkaloob mo sa amin, O Diyos, ang iyong dakilang pagliligtas sa buhay na ito at sa darating. Aming dalangin naman, na siyasatin mo ang pusong bawat isa sa amin. Kung kami man, O Diyos, ay nagkulang sa aming isip, sa aming puso, O Diyos, patawarin po kami, O Diyos, kung ito man ay hayag sa iyong dakilang harapan at ito'y lihim sa amin. Amin pong ilan lang sa iyo ang aming tinig upang, O Diyos, mahayag sa iyo ang aming paghingi ng kapatawaran. Salamat po, dakilang Ama, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin ang pagtanggap ng mga simbolong ito upang maging kalakasan namin pananampalataya at patuloy, O Diyos, na paglingkod. Salamat sa napakagandang mensaheng pinagkaloob mo sa amin, sapagkat kami iyong kinikilala. Tunay nga, O Diyos, kami hindi perpekto. Ngunit ginagawa mo, O Diyos, sa pamagitan ng balasita, kami maging perpekto upang sa pagkahayag, O Diyos, ng iyong dakilang pagliligtas, sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, O Diyos, kami pagsama diyan sa langit na bayan. Kaya tulungan mo ba sa amin sa pagpapatuloy, hanapin ang iyong mga tinatawag sa iyong banal na iglesia upang makasama namin, O Diyos, sa paglingkuran at sa dakilang pagliligtas. Makasama namin, O Diyos, sila sa iyong kaharian. Ito po yung aming pasalamat na hiling sa matas makapangyarihang pangalan na iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas sa tulong na iyong banal na Espiritu ngayon at magpakilanman. Amen.
Tayo po'y magstayo. Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan, tungkol sa pagbibigay. Mga gawa. Magbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng bagay. Sa ganitong pagpapagal, dapat kayong magsasaklolo sa mahina. At alalahanin niyo ang salita ng Panginoong Yesus na siya rin na may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ay para po sa ating pagkakaloob. Tingnan po natin sa Panginoon. Di makakamba sa kawalan pagkabala mo. Lagi daan di magtatako sa paligid. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinan sa pagsubok ang pagsama mo. Tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa banal. At higit pa, iyayong isagana at umapaw sa bata. At higit pa, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na lang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Tayo pang manalangin. Ama namin Diyos na dakila po sa lahat, Panginoon. Muli po maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito na patuloy kaming naglingkod sa iyo, Panginoon, ng may katapatan sa aming mga puso at isipan. Salamat o Diyos sa mga pagpapala na patuloy po naming tinatanggap sa araw-araw po naming buhay. Ito po ay aming pinagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang nagkakaloob nito sa amin. Kaya nararapat lang namin ikaw pasalamatan sa lahat. Salamat o Diyos sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinapagamit sa amin upang kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya para sa iyo. Salamat o Diyos sa salapi na ipinagkaloob namin sa iyo at pagbabalik namin sa iyo. Ito po ay aming pinagpapasalamat. Ano man, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa aming pong buhay ay patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng kapatawaran para sa iyo. Ganun pa man, Panginoon, patuloy mo kaming pinapatawad, pinagpapala sa lahat, Panginoon, sa aming pong buhay. Salamat, O Diyos, sa salita na aming natutunan sa oras pong ito. Nawa ay maging kalakasan po ng aming pananampalataya para sa iyo. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na patuloy at walang sawang tumutulong. Nawa, Panginoon, iba yung pagpapala, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa kanila, ganun din po sa amin. Kaya, Panginoon, na sa mga oras pong ito, Panginoon, mga kapatid po namin na wala pong hanap buhay, nawa po, Panginoon, na ibigyan mo kami at kami po ay makasumpong, Panginoon, at kami ay magpatuloy na rin magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat-lahat, Panginoon, na mga pagpapala sa buong isang linggo, sa araw-araw po naming buhay. Kaya, Panginoon, ikaw po yung Panginoon na pinapasalamatan po namin. Ito na lamang, Panginoon, ang aming idinadalangin at pinagpapasalamat sa lahat, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at isang maulang umaga po. Medyo iba po yung boses ko, medyo masama ang pakiramdam. Anyway, tayo po ay dadako na po sa ating mga balita. Maraming salamat po sa mga kapatid na naririto. Tayo po ay inuna natin ang ating Panginoon sa umagang ito, bagamat maulan ang ating panahon, pero nandito pa rin tayo para maglingkod para sa Kanya. Ayan. So, yan po. Muli po, binabati natin ang ating mga kapatid na may mga kaarawan ngayong buwan ng October. Ayan po, nasa screen po natin, si Sister Baby Perez, Sister Lady Ann. Ayan, kay Sister Lady Ann na naandito, happy birthday. And Sister Nida Carino, October 29, Brother Dumber Umiley, October 29, and Brother Alexis Camacho, October 30. Ayan, happy birthday sa inyong lahat. At magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Yon. Ganun din po, katatapos lang po ng Cluster for Gideon's Fellowship po kahapon, dito po naganap sa ating kapilya. Maraming pong salamat sa lahat po ng sumuporta, panalangin, at sila po ay nakaraos sa ganito pong gawain. At gayon din po, tayo po ay nasa ikatlong linggo na po ng buwan ng October. So napakabilis po ng mga oras at panahon na lumipas sa ating buhay. Pero ganun pa man, tayo po ay nagpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Nakita ko po sa harapan yung pong table at saka po yung map. So, nabili na po natin. Malaking bagay po ito na magamit natin sa loob ng ating kapilya. Maraming pong salamat at ibalik nawa ng Panginoon ang mga biyayang ito sa bawat isa sa atin. May mga iba pa po bang mga balita? Kung wala na po tayong balita, inaanyayahan po ang lahat ay tumayo para po sa Thanksgiving prayer. Tayo po yung magsitayo mga kapatid. Inaanyayaan po ang bawat isa na may pagpapasalamat po sa ating Panginoon na pumunta po dito sa unahan upang may pagdasal po natin. James. Kangalo. Kung wala naman po, tayo po ay sandaling manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya na dumarating po sa amin, Panginoon. Tunay ngang napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob, sa aming pamilya na patuloy mo pong binabantayan, at sa mga biyayang hindi namin laging napapansin, ngunit tinatanggap namin araw-araw. Panginoon, salamat din sa aming simbahan at sa aming mga kapatid na sa pananampalataya na patuloy mo pong ginagamit upang palakasin at patnubayan kami, Panginoon. Pinagpe-pray din po namin ang aming mga pagsubok na dinaranas. Alam namin hindi mo po kami iniiwan sa mga pagsubok na ito, Lord God, ngunit pinapatibay niyo po kami sa bawat sandali na yon, Lord God. Ngayong sandaling ito, Diyos, kami ay nagkakaisa bilang iyong mga anak upang magpasalamat at magpuri sa inyong dakilang pangalan. Tinatanggap namin lahat ng iyong kabutihan na may pusong nagpapakumbaba at hinihiling namin na patuloy mong puspusin ang aming puso na kagalakan at pasasalamat, Lord God. Maraming salamat po. Patuloy po namin tataas ang iyong pangalan, Lord God, sa umagang ito. At ito naman po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Ayan, patuloy po tayo nakatayo para po sa ating Batiang Kristyano. Awitin po natin ang laging sama-sama. Pinapakaligaya at kahanga-hanga Sa ating pagmasihi, nakaisa at tayo sama-sama ng magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan lang ang buhay ng Jesus, laging may galak sa tina.
kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa iyo sa maraming mga bagay, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa kalakasan ng aming mga lupang katawan, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga hanap buhay, sa mga kaligayahan ng buhay na ito, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at kung ano man po ang aming mga naging pagkukulang sa iyo ay nawa, Panginoon, ay ipagpatawag mo ito maging sa aming pagkukulang sa aming kapwa, Panginoon. Panginoon, dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang araw-araw na aming buhay. Tulungan mo po kami, nabigyan mo kami ng aming mga kinakailangan sa lahat ng pagkakataon. At Panginoon, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin nakakasama, maging anuman ang dahilan, karamdamang pisikal o suliranin. Nawa, Panginoon, ikaw ang magpuno sa mga bagay na ito. Dalayan ko rin sa iyo, Panginoon, ang iyong iglesia dito sa Magdalena. Nawa ay patuloy mong patnubayan ang iglesyang ito. Bigyan mo ng direksyon, bigyan mo ng matibay na pananampalataya, bigyan mo ng pagkakaisa, bigyan mo ng karunungan, Panginoon, at bigyan mo ng pag-ibig mo. Nawa, Panginoon, dalahin ko rin na ang banal mong Espiritu ang parati ng manatili sa amin, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, upang kami makapanalangin. Panginoon, dalahin ko rin sa iyo ang aming pamahalaan na sa gitna ng maraming mga suliranin ay tulungan mo na bigyan mo sila ng karunungan at kalakasan. At dalahin ko, Panginoon, sa iyo ang mga kalamidad na dumarating sa mundong ito, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng katatagan ng aming pananampalataya na, Panginoon, ay kami ay manalig sa iyo at manangan sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pa kaming dapat ipanalangin, ngunit nalalaman mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Kung ano man pong hindi namin nasabi sa aming mga dalangin ay pawang idagdag mo sa amin. Ang biyaya mo, Panginoon, at ang patnubay mong sumaamin sa isang linggo na amin na namang haharapin. Ito, Panginoon, ang aming mga dinadalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Yeah.